mo siya. Tanggap mo naman. Totoo ba yun? May pa-crochet flowers? Opo, natanggap ko naman po. Tapos may letter po yun. Oh? Anong letter? A. Ayun po, since hindi na po kami makapagkita nung 14 kasi pareho po kaming may klase, nagplano po siya na pupunta kami ng Ocean Park. Doon sa araw, 17. Saya naman. Ang pa-Ocean Park. Pero nung ano po yun, before po mag-14, nanginginig-nginig na po yung relasyon namin noon. Bakit? Ano nangyayari na nun? Ano po, nagkaka-issue na po kami. Na anong klaseng issue? Ano po kasi, tawag dito, si RV po, nung simula ng relasyon namin, sobrang ma-effort na tao. Dumating pa nga po sa point na, naiintindihan ko naman po na hindi niya ako mabibigyan ng mga mamahaling materyales kasi hindi ko rin naman din po yun kaya. Kasi nag-aaral po kami pareho. Mamahaling materyales. Ano ba ina-assemble niyo? Sorry. Baka may construction. Kailangan ng mga materyales. Baka mahal ngayon yung hollow blocks. Oo, binigay niyo lang sa akin mga scrap materials, mga gawang mga yerong gamit na pako na tinuwid. Sa hardware mo lang. May hardware pala. Mga mamahaling bagay po. Ayun. Tapos, pero siya, ang ginawa niya po, alam niya na paborito kong flower, sunflower. Ang ginawa niya, mahal po kasi yung sunflower, di ba? Anong binigay? Biskuit na lang. Ang ginawa Ano yung sunflower? Oo, sarap yun. Matamis yun. Okay. So, ano yung mga... Hindi ka niya tanggap mo naman hindi ka nabibigyan ng mga material na bagay. Mamahalin. Pero, ang ginawa niya po nun, binigyan niya po, nagtanim siya ng sunflower. Bumili siya ng sunflower seed, tinanim niya. Tapos papatubuin niya po para yun yung ibibigay niya sa akin. Uy. Galing nun, RV. Namatay po yung sunflower, binagyo po. Opo. Pero syempre yung thought po na, talagang magtatanim ka para may mabigay ka sa akin. Ganun po siya ka-effort nung simula namin. Tapos naging inconsistent po yun nung yung panahon na matatapos na yung relasyon namin yun. Naging inconsistent na po yun na to the point na nagmamakaawa na ako na asan na yung effort mo na binibigay mo sa akin dati? Ganon. Tapos, Barbra Streisand. Oy, ano title? You don't bring me flowers. You don't sing me love song pala. Tapos, nagtatanong na siya, nasa na daw. Anong nangyari, RV? Pumasok ng first year college and ayun, yung pressure sa studies, lalo na sa course na kinuha ko, mahirap din naman. Kaya... Ano ba course mo? Civil engineering. Natapos mo na? Turning third year sa pasokan. Paikot-ikot ka lang ng third year. Turning. may ganyan kasi. Kaya pa din na natapos eh. Kasi nabisi po ako sa school eh. Anong course mo? Medicine. Yung mga tao, wow! Natapos mo, hindi po. So, ayun. Hanggang ngayon nag-aaral ka pa din. Yes po. So, school ang naging dahilan. School, tsaka... medyo immature din ako dati na wala akong maayos na time management. Tapos nagpapa-apekto sa pressure na binibigay ng magulang, ng school, ng friends, ganun. Mas madaling kausap to, no? Kasi siya, yung aminado na agad, yung immature ako noon eh. Wala akong sa time management. Aminado. Yung latag na agad. Hindi wala nang paikot-ikot. Yun lang ba ang pinagkakaabala mo? School lang? Part din ako ng isang banda and ang racket namin is lumalaban sa mga Battle of the Bands, na gigig sa mga resto bars. Ikaw yung singer? Lead guitarist. May mga practice kasi. Lead guitarist. Lead guitarist. Kasi may ganyan din akong grupo, tropa dati. Meron silang banda. Tapos maraket sila sa mga Kasama Miss ka? Gay. Sa Miss Gay sila. Kala ko naman banda. Ang alam ng nanay niya, kaya siya nagpapahaba ng buhok, banda siya. Banda long hair eh. Pero nag-Miss Gay siya. Dami account. Kasi sa Dami banda, account din. puso long hair. Oo, di ba pag siya, Pag banda ba't ka long na bang haba ng buhok mo? Bakla ka? Di po banda lang po ako. Rock and roll ako, rock and roll. Rock and roll. So, ang dami mo rin ginagawa. Yes po. Tapos... Ba't siya yung nawala ng attention? Ba't sa kanya nawala ang attention mo? Ba't hindi dun sa banda? Siyempre, student and wala rin ako nakukuhaan ng pera kasi ang source of income or nakukuha ng pera is yung sa baon lang sa school. And yung baon na yun, nauubos yun actually pag magde-date kami. Parang, Kasi ikaw inuubos lagi mo naman pala. nagbabayad. Hindi po. 50-50 po kami ganun palagi. Magpapabili ka kasi ng long dress na green eh. Estudyante pa lang. Estudyante pa lang po kami. Nagpabili siya ng long dress na green.
Pero aware ka na sa rason niya, hindi niya sinabi. Sa ano po, sa sitwasyon niya. Ano naman po sa akin, hindi naman po yung effort lang na magkikita kami and all, ganon. Parang yung effort ng sa time, assurance, nawawala na po kasi. Pero nung panahon na yun, hindi ko po naiintindihan. Pero parang nung pinag-isip-isipan ko nung wala na kami, tsaka ko lang po na-realize na kaya pala hindi ko na natatanggap yun kasi meron din siyang pinagdadaanan on his own. Yun. Kaya naintindihan ko naman siya kaso lang wala na kami nung naintindihan ko. So, nabobornot ka na rin. Nababagot-bagot ka na sa kanya rin yun. Naiibwisit ka na, di ba? Ano po, yung panahon na po yun, yung 14, yun nagbigay po siya ng flowers. Bumabawi na po siya sa akin nun. Kasi nararamdaman niya na pasuko na po ako sa relasyon namin. Kasi parang hindi na nare-reciprocate yung binibigay ko sa kanya. Kaya bumabawi na po siya sa akin nun. Kaso nga lang po, nung gabi na yun, ako po kasi, ang isa pa pong pinag-aawayan namin lagi is siya sponty. Tapos ako gusto ko, Spontaneous siya. Yes, opo. Gusto niya pag magde-date kami, magkita kami dito, tapos bahala na kung saan kami dalhin. Tapos ako naman po, gusto ko po palagi planado. Kasi po, isang beses lang po kami nakikita sa isang buwan. Sana, mas gusto ko po yung hindi na masasayang yung time sa pag-iisip lang kung saan kami pupunta. Yeah, yun yung isa sa marami yung issues. Yes Pero po. yan ba ang dahilan ng paghiwalay? Hindi. Ayun po yung ending namin. Kasi, di ba po, magde-date kami sa Ocean Park dapat. Tapos po, 17 dapat kami mag-Ocean Park. 16 po ng buong araw, hindi po siya nagparamdam. Hindi ko po alam kung bakit. Yun pala, galing siyang school, tapos sa sobrang pagod niya sa school, nakatulog siya. Tapos gabing-gabi na po siya nag-chat sa akin na, bukas tuloy tayo ah. Eh di ako hindi na naman po ako nakapag-prepare. Ang magiging ending po nun, spontaneous na naman po kami kinabukasan. Tapos sinabi ko po sa kanya nun, wag na lang kaya tayong tumuloy. Pero hindi po nun ibig sabihin, ayoko na siyang kitain kinabukasan. Parang gusto ko lang nalambingin mo naman ako kasi pumalya ka na naman. Parang ganun lang po. Kaso nga lang po, nung time na yun, wrong timing pala na gusto kong magpalambing kasi sa sobrang pagod niya, sumabog na po siya nun. Tapos sinabi niya na sa akin, Buti buo ka ngayon. Ibang sabog. Naagapan. Ibig sabihin parang, Yung feeling. Yung sama ng loob. ayun, nag-open up po ako sa kanya na parang hindi mo ako pinapakinggan. Kala ko ba ayusin na natin to? Kasi nga, nung panahon na yun, nakikitaan ko na ng hope na hindi na hihinto na yung alangan situation ng relasyon namin kasi bumabawi na siya, nakikinig na siya.